Nasa kamay ngayon ng Korte Suprema ang pag-oobliga kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isapubliko ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Bagamat nag-jogging at nag-jumping jacks pa sa harap ng media kamakailan, naghain ng petisyon ng United People's Initiative para humiling ng malinaw na utos mula sa Korte. Follicle drug test at regular medical bulletin sa ngalan ng transparency at karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Ganito rin ang pananaw ng ilang Pilipino. Anila, kung ang mga ordinaryong opisyal ay hinihikayat na maging bukas sa kanilang kalagayan, lalo na ang lider ng bansa na dapat manguna. Lahat naman ng mga nasa officials, di ba hinihimok niya. So siya as leader ng bansa natin, pangunahan niya. So okay lang naman yun na malaman ng lahat. Di ba? Para nga malaman niya kung sino kung talagang malaman ng taong bayan, kung ano talaga yung totoo niya kalagayan. Para sa iba, mahalagang maisapubliko ang medical records ng Pangulo. Hindi lamang para mapatunayan ang kanyang kalusugan, kundi para rin mapawi ang anumang pagdududa. Opo, dapat pong ilabas para malaman natin yung kalagayan ng ating Pangulo na nangunguna sa ating bansa. Tsaka yung sa medical records na sinasabi nila tungkol sa drug test, maganda rin yun kung ilalabas para mapatunayan na talagang siya ay malinis kung talagang hindi gumagamit ng drugs. Sa akin, okay lang na ilabas, okay lang rin hindi. Pero mas maganda kung ilalabas kasi nga malalaman natin yung kalagayan ng nangunguna sa ating bansa. Iginit din ni UPI Secretary General Captain Reyes Valeros na hindi sapat ang pinakitang pisikal na aktibidad ng Pangulo bilang patunay ng kanyang kalagayan. Maraming mga atleta na malulusog, na nagja-jogging, bata, walang sakit, biglang bumabagsak . How much more ang isang Pangulo na paulit-ulit na pasok sa ospital at alam natin talaga may karamdaman dahil mabilis yung kanyang pagpayat . Yan, napakasimple lang naman . Kung wala talaga siyang tinatago at malinis siya, napakadaling pumunta. Ngayon nga tumatakbo na siya, tumatalon, palagay ko kaya niya nang tumakbo papunta sa drug testing center . Para once and for all, tuldukan na ito. Saad pa ng ilang Pilipino, maaaring maayos ang kondisyon ng isang tao sa isang partikular na araw. Ngunit hindi nito nasasaklaw ang kabuuang estado ng kalusugan. Kaya mas makakabutian nila kung may malinaw at opisyal na dokumentong ilalabas upang tuluyang mawala ang pagdududa ng mga Pilipino. Sabi niya buhay na buhay siya, hindi totoong patay siya. Tapos sa jumping jack, sa tingin nyo hindi sapat yun, sir, para mapatunayang wala siyang sakit? Ay hindi sapat yun. Bakit? Kailangan siyempre medical record. Iba pa rin yung sinasabi ng medical record sa nakikita natin. Kasi merong mga healthy na tao na may sakit pala sa loob. Diba? Kaya iba pa rin yung sinasabi ng medical record. Hindi po sapat yon. Kasi pwede naman that time medyo okay yung kondisyon ng katawan niya, 'di ba? So hindi natin pwedeng basihan yon na ay okay pala si Pangulo ganun. So hindi po pwedeng basihan yon. So ang mas maganda pa talaga is mailabas para malaman ng taong bayan. Total naman siya yung nag-implement sa mga kapwa niya nakaupo na magpa-drug test, yung medical record. So siya as tatay ng Pilipinas, pangunahan niya. Maaaring maging batayan ng desisyon ng Korte Suprema kung hanggang saan ang karapatan ng publiko na silipin ang kalusugan ng Pangulo at kung hanggang saan ang limitasyon ng pagiging pribado ng isang lider sa gitna ng kanyang tungkulin. Mula rito sa Kapitolyo in the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.